So eto mga sangkay, meron pong nadiskubre. Yung mga reporter ngayon, isa po itong ghost town. Isa pong malaking proyekto na noon pa po sa panahon ni PRRD ang natagpuan mga sangkay, pambihira. Sabi ko nga mga sangkay, itong nakawan no, sa mga proyekto, itong korupsyon sa mga projects, matagal na po itong nananalaytay. At ito po ay isa sa patunay. Ngayon, mga sangkay, meron pong isang ghost town. Mga pabahay ito, no? Na tila naglaho na lamang po na parang bula, mga sangkay. Hindi po gumalaw. Wala pong nangyari. Naging walang silbi. Ito, makikita nyo po ngayon mga sangkay. At ito daw po ay pinatayo nung panahon ni Tatay Digong. Well, pag-usapan po natin, pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers, kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, at gusto mong mapabilang sa maraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga po mga sangkay. Ayon po kasi sa report, ghost town sa Zamboanga. Daan-daang pabahay, hindi pa rin napapakinabangan. Naging ghost town na po siya mga sangkay. Pakinggan po natin ang report. Tila hindi lang flood control projects at farm-to-market roads ang minumulto. Dahil sa Zamboanga City may ghost town din, daan-daang housing units na hindi pa rin mapakinabangan ng mga benepisyaryo. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rasolado. Biruin yung mga sangkay, daan-daan daw po yan. Ito yung second time na nakita ko mga sangkay na may ganitong issue ng pabahay ang panahon ni former President Rodrigo Duterte. Kasi may isa, GMA 7 po yung nakita nun, pero substandard yung karamihan. Hindi maayos yung pagpapagawa. Ngayon, eto naman, eto matindi. Talagang nakatiwangwang lang, hindi tinapos. Nag-install lang ghost town ng housing project na ito sa Barangay Cabaluay, Zamboanga City. Tahimik, walang katao-tao, at kahit saan man dumapo ang iyong paningin, itong mga housing units na hindi natapos ang iyong makikita. Grabe, tingnan nyo mga sangkay. Oh. Hindi lang po kalsada. Hindi lamang po flood control. Pati po mga housing project. Pambihira. Hindi tinapos. Kaya nga natatakot ako kung iisipin po natin yung mga housing project na nauna na hindi pa po nasilip. Papaano kung substandard yun? Tapos pagkaunting galaw lang ng lindol, bumagsak na. 'Di ba? Ang ibang mga bahay, halos matakpan na ng mga tumubong damo. Kita nyo yan, mga sangkay. Tingnan nyo, oh. Wala na, akala mo sementeryo eh. 'Di ba? Halos isang dekada nang nakatiwangwang ang mga housing units dito sa Barangay Cabaluay. Kaya naman, ang ilan sa mga bahay dito ay unti-unti nang nasisira. At meron naman ay hindi talaga natapos. Tulad ng bahay na ito. Grabe. Nakumpleto naman ang structural frame ng karamihan sa housing units. Pero ang ibang mga bahay, wala pang mga bubong, bintana at pinto. Hindi pa rin tapos ang mechanical, electrical at plumbing sa karamihan. Ayon sa National Housing Authority, bahagi ang housing project na ito sa Government Employees Housing Program na pinondohan ng 100 million pesos noong 2020. Okay, 100 million yung fund nito. Kailan daw? Taong 2020. So dapat, tapos na po ito mga sangkay bago bumaba si PRRD. Pero anong nangyari? Ayan, mga sangkay. Nagmistulang ghost town. Ito, may ebidensya. Hindi po yung tipong nag-aakusa lang sila sa isang administrasyon na may proyekto na wala pong pinagbabasihan na ebidensya. Ito makikita po talaga natin. Mayroong mga nakatayo pero wala nang nakatira. Wala pong mga tumitira. Kasi nga po, tingnan nyo naman yung anak ng toko, hindi tinapos. Sino kaya yung nito, no? Sino yung contractor? Higit siyam na rang bahay sana ang itatayo dito. Sa mga kawani ng gobyerno
at iba pang kwalipikadong individual. Pero 5 taon matapos mag-umpisa ang proyekto, nasa 103 housing units pa lang ang natatapos at nasa 50 pa lang dito ang occupied. Grabe, no? Ayan po yung ilan lang po sa naokupahan. So karamihan, wala, mga sangkay, nakatiwangwang lang. Tiene pa kasi mga palta, sir. Kuan kasi, sir, plano kasi del NHA atra is to tap Pag-ibig as financial arm para si completal units man take out kami na Pag-ibig. Kasi kasi Duterte Housing, sir, Ayan ha, ito daw po ay Duterte Housing. SL funding actually nag-aa. Kasi Duterte Housing, sir, may SL funding actually nag-aa. So since LNHA, GOCC man LNHA, so Sabi niya may mga kulang pa talaga sa mga housing units kasi ang plano ngayon ng NHA is to tap the Pag-ibig as our financial arm. Para kung makumpleto ang mga unit ay iti-take out namin ito sa Pag-ibig kasi wala itong funding sa GAA. So since GOCC naman ang NHA, so ang NHA ang naghahanap ng pondo para matapos ito. Pero sabi na pondohan na nung 2020. Diba, mga sangkay? So anyari? LNHA Tabusca funds. Matapos ang taong 2020, hindi na naglaan ng pondo ang national government para tapusin ang proyektong ito. Ah, okay. So after 2020, may fund, 'di ba? Wala nang pondong binigay ang Duterte administration para dito. So anyari? At dahil dito, nagkusa umano ang kontraktor na mag-abono muna para lang matapos ang nasa humigit 4 na rang mga bahay bago matapos ang taong ito. So ang contractor ang problema dito. Pambihira. Pahirapan din daw na kumbinsihin ang mga loan beneficiary na idaan sa Pag-ibig Fund ang pagbili ng mga housing unit. Para el contractor, tapikura kilala sa Kaba el 413 units alibanda na phase 1. Para si once kompleto yaman apply kami for mortgage takeout na Pag-ibig. So amo kel plan niya usa para man-roll el sen completa el 925 units. Isa si Andrew sa 50 loan beneficiary na tumira na sa housing project. May mga minor issue daw ang bahay tulad ng leaking sa bathroom. Issues and problems so far, sir, ang yun lang, hindi natapos yung iba. Tapos ang ibang projects ng mga bahay. We are waiting na sana madami na kami para hindi din kami mahirapan sa tubig. Oo, sa tubig. Sana matulungan to ni PBBM, no? Kawawa naman yung mga taong dapat magbebenepisyo ng bahay na yan. Pero hindi po, wala, mga sangkay. Nagbistula na lang. Ghost talaga siya. Parang siyang ghost project. Hindi na binadgetan. Oo, collection. Kasi habang wala kasi, sir, walang mga tao, mahirapan kami din sa security. Ang ilang residente naman, supply ng tubig ang reklamo. Ako po. Problema, bali yung tubig namin, sir, hindi pa man kami nakakunik sa bali dyan man na tayo nakakunik. Okay naman, sir, yung tubig namin. Minsan, minsan kasi maraming nag-consume. Sa isang performance audit report ng COA noong 2023, hindi umano natupad ng NHA ang vision nito na punan ang housing needs ng 50% ng mga homeless, low-income families sa katapusan ng 2019. Kita nyo na. So, may talaga mga sangkay. May mga project noon. Kaya nga nung pagpasok ni BBM, siya ang nag-ayos. May mga project noon na talaga may problema. Di ba? May mga problema. Halimbawa na lang po, mga sangkay, yung mga daanan ng mga kalsada o di kaya mga train, subway, yung right of way, pinag-uusapan pa rin pala. So, sinalo ni BBM lahat yun, mga sangkay. Kasi, may mga project, mga malalaki. Ang problema, hindi pa talaga yung tipong malinis yung pagkakaano na, sige, pag-upo ni BBM, hihintay na lang natin niya matapos tuloy-tuloy. Hindi. Ang nangyari, si BBM nag-ayos. So, nag-back to sila, mga sangkay. May mga binalikan sila from the top, from bottom to top, mga sangkay, para po makita nila yung solution sa mga problema ng mga proyekto na ito. Kagaya nito, mga sangkay, anong gagawin dyan? Yung si BBM na naman nasasalo dyan. Higit 455,000 na bahay lang daw
ang kanilang naitayo Mhm. o 81% na kanilang target number of housing units. Mababa rin ang collection efficiency rate ng NHA sa mga residential account. So saan kaya napunta yung budget na ito? 'Di ba? Saan kaya napunta dito? Kasi sabi nila hindi na daw na budgetan. So baka may nangulimbat. Noon, kung kaya't wala na, hindi na po umusad ito. Para sa agenda Well, kayo mga sangkay, ano sa tingin nyo? Pambihira. Ghost project na naman. Ay, nako po. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.